Naku po, Senator Rodante Marcoleta, aarestuhin daw sa Senado, no? May marami po matunog ngayon na balita na yung 18 months daw po, kapag daw pumunta ngayong araw to ay maaring arestuhin. Ay, chismis na naman yan, pero mahirap na, 'di ba? Kasi alam naman natin na sabi ni Erich na pag pumunta daw ang 18 Marines, pagkapi-kapihin daw diya, no? At sabi ni Cayetano, nakaka-alarma yung sinabi ni Cayetano. Anong sabi niya? Natatandaan niyo agahapon na huwag niyong ipadlock ang Senado. Kaya niya sinabi yon, ibig sabihin may nakarating na impormasyon at baka talaga ipadlock, no? Senador yan, papasok yan, no? At may hearing ng June 4. No? Alam natin na void or wala sa Constitution yung ginawa nila na pagpalit liderato kasi kailangan po ng quorum ng 13. Ang 24 po is ang kalahati is 12. So, ang majority is 13. Hindi mo pwede maging quorum 12 block. Yan ang kay Cayetano at sa napakarami pang iba, no? Ngayon naman, ang problema dito, sila pinagpipilitan nila, no? Pinagpipilitan nila yung bagay na hindi naman dapat, no? Katulad kagahapon. Paano naging palit liderato yung 30 ng kailangan. Yung tawag nilang Cuenco, ha? Yung Cuenco Abensa versus Cuenco. Nagkaroon dati yung mga batas na yon dahil yung Senado ata nasa ibang bansa. Ito po nandito dito. Hindi nyo naman sinabi si Bato, tatago sa ibang bansa eh. Nandito sa Pilipinas eh. May whole departure nga si Bato eh. So meaning si Bato nandito sa Pilipinas, no? At si Dinggoy nakakulong. Hindi naman may sakit, no? Naandyan dyan lang. So, hindi siya papasok dun sa kulang ng Senado. 24 pa rin ang Senado. Hindi naman namatay si Cayetano, hindi naman namatay ang isang Senado para sabihin yung ganyan, maging majority ay 12. No, 13 pa rin. Labag sa batas, ayon po sa maraming mga eksperto at sa mga diba nagsasalita na yung ginawa nila na pagboto at naglagay sila ng panibagong Senate kuno, at nagmamadali si Erich, nagmamadali, ang yabang-yabang sa sa live niya, na Marcoleta, walang alam yan, ganyan-ganyan, ang yabang niya talaga, kala mo powerful na siya no? Bakit? Takam pa sa kapangyarihan, ha? Ang yabang, nakita nyo, mga kasama, nagmamadali siya maging Blue Ribbon, no? Kung wala kayong tiyatago, ba't nag-adjust ka late? Nag-adjust daw sila para daw yung mga ibang member nakahanda. Bakit? Hindi ba handa yung member? Andyan na nga kayo, ano paghahandaan? Ito, pangalawa pa. Ha? Baka hindi patawag ang 18 Marines. Baka si Martin hindi na naman ipatawag. Para saan pa? Sabi niya, para walang reklamo, lahat ginawa daw komite. Lahat ginawa niya, lahat pwede mag-imbestiga. Pwede kayong magtanong, why? Pa-islang pa, kala mo Pilipino, ginadaya niya taong bayan sa ganyang pananalita niya. Di ba? Subukan mo makaharap. Di ba? Mamumutla ka, pagpapawisan ka. Di ba? Magpapawisan ka malamang sa mga tanong ko. Di ba? Ang yabang-yabang, di ba? Imagine, oy, Erich, taong bayan nagpapasahod sa'yo, ha? Baka nakakalimutan mo. Taong bayan nagpapasahod sa'yo. Hindi si Marcos nagpapasahod sa'yo, ha? Taong bayan. Oh. Ngayon, mga kasama, ngayon po sa Senate, hindi natin, sa Senate po, may mga impormasyon tayo na nalaman. No? Tulad na lang itong sinabi ni papakita ko dito muna, papakita ko. Tulad na lang ito. Dali. O yan. Teka lang mamaya po, may mapayapang rally at magaganap di ati alam kung ano yon, no? Ito. Hindi yan. Papakita ko. Ayan. Dito po ang sabi po. Hindi ako nagpost ito, Ito po si Makata ng Bayan. Kilala po ito lang. Andun po, ralista po yan doon talaga. Kasama ni Kuya Park. Chis Escudero, gulatin mo sila bukas. Bumoto ka sa legit na komite ni Marcoleta para sa hostisya. Nasa likod natin ng INC. at dito po, nabalitaan ko ayon sa chismis lang naman, talagang magsasagawa ng rally dyan sa Senate. Dambuhalang rally daw. Napapayapa naman, hindi naman gulok, no? Bigla ako tuloy naisip ito. Masingit ko lang, No, nasingit ko lang, bigla ako tuloy naisip to. Hindi kasi yan nakinig sa INC. Binabaliwala nila sa mga payot saway. Hindi nila binabaliwala nila Kaya ngayon, gusto ko medyo, namiss ko to. Ayan namiss ko yan. Pero sige, ano lang yan, read between the line. Pero, kalimutan yan. Nangangati na naman dila ko Okay lang yan. Ganito. Biruin mo si Erich, magsasalita ka ng ganon, ano ibig mo sabihin?
Ha? Na si Marcoleta parang palpak sila. Ha? Bakit binatras yung Blue Ribbon? Tapos kahit sino daw pwede magsalita, hindi ginawa niyang komite ata doon sa, pwede magtanong doon sa committee Blue Ribbon. Ha? At tapos hindi mo ipapatawag ang 18 Maris, hindi ipapatawag si Martin. Ano yun? Niloloko mo kami? Niloloko mo taong bayan? Ha? Ipatawag mo kung wala kang tinatago, Rich, kung wala kang tinatago. Di ba? Sangkot yan sa 18 Maris, di ba? Mali-maletang 6 na maleta ata o 4 na maleta ang binigay sa kanya. Di ba? Sangkot yan eh. Di ba? Kaya siguro takot na takot. Napakagapon yung takot nila, yung kamba nila. Talagang, kung si Cheese, kung di mo may si Cheese, wala sila eh. Kambang-kamba sila. Pero ito, may pasabog na balita kung ano meron kay Cheese. May pasabog na balita. Kung yan pala si Cheese, pinatawag yata ng Malacanang. Hindi ako may sabi niya ito. Pakinggan nyo, ha? Pinakamalupit. Nanaginip ako. Kakagising ko lang din yun. Magapamata ko, di ba? Nanaginip ako na ang majority ay hindi daw papapasukin bukas sa Senado. Haharangin daw ito ng bagong Sergeant of Arms. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung hindi pa papasukin yung mga testigo na yan, malamang si Marcoleta pwedeng arestuin nila sa loob ng Senado. Hindi tayo papayag doon sa hindi makatwirang dahilan. Di ba? Senador sila, may karapatan sila pumasok. Hindi mo pwedeng ikatwiran, total naman, di kayo napasok, papasok kayo. Hindi pwede yun. Hindi po yun. Sila, senador pa rin ng Pilipinas. May karapatan sila pumasok. Ha? Anytime na ganyan. Ngayon, mag-iimbento yung bagong kuno na majority, sila One Bull, nag-iimbento ng batas. Di ba? Ewan ko saan galing yun. Siguro may mataas na nag-utos sa kanila na baliwala. Sige, baliwalain niyo yan. Kami bahala, ako bahala. Di ba? Yan ang mahirap ngayon sa problema sa panahon ngayon, di ba? Parang diktador na, parang silent ML na eh. Di ba? Silent ML. Alam niyo yung silent ML? Di ba? Hindi ko na tutuloy, pero alam niyo na yung silent ML na yata eh. Sergeant at Arms, kasi pinalitan na rin, di ba? So, sa madaling salita, may matinding gulong mangyayari bukas. Yan sasabi ko sa iyo, tindi ng gulo to. Grabe. Ang tindi. Para lang hindi Siya may sabi niya na hindi ako usapan ng flood control scam. Hindi maipatawag si Saldico at ang 18 Marines at si Gutesa. Talaga takot na takot sila sa 18 Marines, pati kay Gutesa. Yan ang dahilan. Huwag yung sakyan kayo mga vlogger ng loyalista, mga pinklawan. Sabihin nyo, bigo na naman ang DDS. Ano yan? Balaging DDS ito? Wala to, pang-corruption na to. Ewan ko ba, sabi nila anti-corruption sila. Pero pagdating dito sa investigasyon, ayaw nila. Bakit? Akala ko ba tatamaan lahat? Akala ko ba kay Marcoleta may mga nasa majority kasama sa flood control issue tatamaan? Bakit tayo magpa-imbestiga kay Marcoleta? Bakit? Takot na kayo. Alam nyo totoo. Kung wala talaga, walang tinatago kayo. Magpapa-imbestiga kayo mangunguna. Walang niyain at bababuyin nila ang Senado. Ganong kalupit. No? Grabe, ang tindi. Ewan ko na lang talaga kung hanggang ngayon ay magbubulag-bulagan pa rin ang ibang mga Pilipino sa nangyayari. Obvious na talaga, lantaran na. Nung mga unang panahon, medyo pa sila, pasikreto, pitik-pitik lang. Ngayon, buhos na. Talagang masasabi mo na, alam yun, na pinapamukha na talaga nila sa atin na lantaran na, oy, wag niyong pag-usapan niyang flood control scam dahil malalaman ng bagay, alam naman na ng publiko kung sino talaga ang mastermind. Pero yung iba pang mga involved dito sa flood control scam, yun yung pilit nila na pinagtatakpan. So ngayon, malinaw na bakit ayaw pag-usapan ni Soto at Cayetano. Mamaya, si Jay Guevara, mamaya sa Senate yan. Mamaya kita-kita tayo dyan. Yung flood control sa mapayapang lakad lang, mapayapang pagsuporta kay Senator Dante Marcoleta. 10 AM po, tuloy po ang hearing. Senate Blue Ribbon Committee. Ito yung dahilan. No? Na baka paglabas ni Saldico via Zoom at pag-attend ng 18 Marines at ni Gutesa at iba pa. Balita ko nga may 3 pang bigating testigo na lalabas na ikakagulat ng Pilipinas or ng buong dyan sa Senado na mangyayari bukas. Yun ang pilit nilang ayaw nilang malaman. Ayaw nilang mangyari. Tindi, no? Baboy ng baboy yung Senado natin ngayon. Ang malupit pa dito,
13, alam mo yun, yung pagtalaga ng bagong mayorya, 13 dapat. Puta na, 12 lang sila. Okay na yun. Goods na yun. Dahil natitiis niyo yan, kayo, lahat ng mga kababayan ko, lahat ng mga Pilipino, natitiis niyo yan. Hindi kasi, kaya natitiis nila yan. Una-una yung mga loyalista, ayaw nila may malaman. Tataka nga no? Si Junior nagpasimula ng investigasyon na to. Kung siya nagpasimula, dapat may magtatapos, may magpapatuloy. Pagpapatuloy ni Marcoleta, ayaw naman nila ng mga loyalista, ayaw ng mga nila Erich, nila One Bull, nila Pinky. Bakit ayaw nyo? Ano, nilalansin yung tao? Kunwari gusto ng amo nyo, tapos yung pala ayaw nyo, parang nag-uusap-usap kayo, sabihin parang totally ayaw nyo talaga lahat. Ano yun, niloloko nyo? Niloloko nila taong bayan. Halatang-halata na po, mga bayan. Alam niyo mga bayan, halatang-halata na po. Hindi po ito para isang coincidence lahat na nangyayari. Hindi ho ba? Puta na, binababoy tayo. Pinagmumukha tayong tanga. Diba? Ang galing, diba? O ano lang decision nyo? Ganyan na lang, tutunganga na lang tayo. Tama. O ngayon, eto, ang isa sa mga idol natin si Banat Bay. Sabi nila, bayad daw to. Kala nyo. Tingnan nyo na, ay nako, etong mga to, akala nila lahat bayad. Pumunta yung reliyon na isa, bayad. Yung INC pumunta, milyon bayad. Lahat ng trolls, 100,000 sa Facebook, bayad. Saka nakakita 100 trolls, meron? Ha? Yung mga nagko-comment, maabot ng 300,000 likes? Bayad lahat yon? Araw-araw? Taon-taon? Ano yun? Kung kinumpute ko nga isang beses pinagpuyatan ko, sabi ko sa inyo kinumpute ko isang beses Kung lahat pala binayaran lahat, tig-3,000, maleta, apat, sa kukuha ng perang ganun? Kinumpute ko almost 20 trillion Ano yun? Yung pinambayad ni Sara, mas matindi pa sa utang ng Pilipinas? Ano ba naman yun? Ano kayo nananaginip? Ang hilig nyo kasi manood ng anime. Saka ang hilig nyo manood ng mga pelikula na kung saan yung pera hindi nauubos. Saka yung kukuha ng ganun. O palagay natin trust, babayaran yung trust, babayaran ka. Pahig ka, babayaran ka 200, hindi. Bayaran ka mga 3,000, 5,000. Trolls ka Diba? O sa kukuha ng pera, 200,000 na tao, babayaran ng 5,000. Ilan yun? Sa kukuha nun. Di ba? Bayad daw si bayad daw ako, bayad daw ng vloggers. Ang daming vloggers, nasa 1,000, 2,000. Bayad lahat yun. Pati mga ibang politiko, sumisimpatya, mga DDS, bayad lahat yun. Ano mo naman kayo? Ano yan? Mas marami pang pera sa buong Amerika. Pambabayad dyan? Yung hinala natin. Wala sila sa katwiran. Dalawa lang ginagawa nila sa social media. Nang aasar. Sasabihin, Marco Beta, Senador, Cayetano, Kawatano, 10K, 2K, Guanzon, Buangson, bayad daw, ganyan. Lahat nang aasar na lang sila. Kung sa katwiran, wala sila. Mag-aabang lang sila ng isang politiko na kukontra sa DDS, sasang-ayunan nila. Hindi nila alam kung mali yun o tama. Wala silang pakialam doon. Gaya ng sinabi ni Erich, naging Blue Ribbon, in-adjust yung Blue Ribbon sa 8 pa. Tuwan-tuwa sila Yes, walang investigasyon sa 4. Ayaw mo ng investigasyon? Why? Bakit? In-adjust ayaw mo? Isa lang ibig sabihin nun. Ayaw mo na malaman may katotohanan. Pero pag kay Sara, okay na sabihin nila, dapat imbestiga na maaga. Wala namang question Kung gusto nyo makonvict si Sara, makulong si Sara, ikulong natin. Kung mapatunayan. Bakit itong blood control issue ayaw nyo? Ano ibig sabihin yan? Ayaw nilang ituloy yung flood control hearing bukas. Kaya ngayong araw na to, nagpalit na po ng leadership ang Blue Ribbon at dineclare nilang hindi tuloy yung hearing bukas. Yun po talaga ang purpose nila. Diba kanina naglabas ako ng video na kung saan sinabi ko may isang majority senator na inimbitahan sa Malacanang. Ayun na nga po, nung pag-imbita dun sa senador na yon, ngayon lumipat na siya sa minority. Nako, yan yung mahirap. Inimbitahan siya sa Malacanang. Hindi ko alam kung totoo yan, pero banat ba yan? Nasa SMN na yan. Marami impormasyon yan. Diba? At hindi talaga nakapagtaka. Diba? Biglang lumipat yung keso Diba? Ang tapang. Akala mo kung sino po, para sa bayan tong ginagawa ko. Para sa bayan to, bakit mo sinabi kinakalaban mo si Marty nakaraan? Sabi mo, hindi ako takot kay Marty. Binunyag mo si Marty nakaraan, di ba? Tapos alam mo may flood control issue na iimbestigahan sa June 4 ngayong araw na to. Anong ginawa mo? Hindi mo na pinaabot. Nagpalit ng leadership dahil sa'yo. Anong gusto mo? Play safe ka, keso? Ang sama ng loob ng taong bayan sa'yo. Ako, dati pabor ako sa'yo. Ngayon, hindi na sumaloob ko sa'yo. Itatakwil kita, ayaw kita.
Di ba? Biruin mo, traitor ka ng bansa na to, Quezon. Alam niyo na kung sino yung Quezon. Di ba? Biruin mo, one day before na lang mag-iimbestiga na, ayaw mo pa. Dalawa lang yan. Kung hindi siya sangkot, kung hindi siya sangkot, hindi naman siya babayaran kasi mayaman na siya. Tingin ko, hindi siya babayaran eh. Natakot siya doon sa sinasabi ni Barabay, baka napatawag na kung saan matawag. At nakapagtataka, bantayan nyo mga kasama. Bantayan nyo. May plunder case yan, si Quezon. Pag yan nawala yung plunder case niya, at hindi natuloy, sila Marcoleta tinuloy, at mas mabilis pa kala Marcoleta kaysa dyan. Si Jinggoy hinuli mabilis. Yan, may plunder case din yan. Pag yan absuelto, isa lang ibig sabihin yan. Totoo ang sinasabi lahat nila Senator Marcoleta na merong kinakausap, ang kapalit ay walang kaso versus may kaso. Yun lang yun. Haabangan namin yan. Dapat kasuhan nyo yan. Pag kinasuhan nyo, makulong dapat yan si Quezon. Pag nakulong yan, kulang na naman sila. Diba? Ganun lang yun. Pag yan hindi nakulong, isa lang ibig sabihin yan. Totoo yung hinala ni Senator Dante Marcoleta. Diba? Ito, may papakita rin ako sa inyo. Bago tayo dyan, may papakita rin ako sa inyo. Ito, kaya lang i-search ko. Ito, papakita ko sa inyo. Yan yung mga Dali Ayan labag yan When did 12? Sabi, when did 12, 13? 12 is not 13. Alam ng grade 1 student yan. Alam niya, kahit niya ipis, alam yan eh. Nakita ko kasi ipis minsan eh. Di ba? Alam niya na may kasama siya eh. Yan ang sinasabi ko sa mga kababayan. Ito, Respicio nagbabala na posible ito ay ang simula ng malaking kaguluhan. Grabe ginagawa nila. Ayan Erwin Tulfo, ibinida na kansilado na ang katatakdang pagdinig ng Blue Ribbon bukas. Bakit mo Bakit mo kinancel? Sino ka ba? Di ba? Nakausap ko po yung Blue Ribbon Secretariat, ipapakancel ko na po sa iri. Takot na takot eh. Takot na takot. Nag-off ng message, ng comment sa sa FB niya. Sobrang takot na ito eh. Takot na yan. Ang yabang-yabang ng dalawang magkapatid na to, samantalang nung blood control, ang tahimik, kagayon, tahimik kayo. Di ho ba? Isa pa to. Makikita mo talaga takot na takot sila lahat eh. Di ba? Takot na takot lahat sila. Erwin Tulfo, iginit na hindi umano papapasukin ng mga may balak dumalo sa hearing bukas sa Senado. Kung si Senator Marcoleta pumasok dyan, huhulihin, syempre. Kasi bawal eh. Ipinag-utos sa Sergeant of Arms eh. Di ba? Ganyan po sila ngayon. Hindi papapasukin. Pero meron na palang ganyan, hindi papapasukin ang may mga balak dumalo sa hearing bukas sa Senado. Ano to? May ganito bang batas na ngayon? Hindi papapasukin yung mga hearing bukas Hindi papapasukin yan. Senador yan. Yung dati niya senador eh. Nag-warrant eh. Di ba si Trililing, pinapasok nyo eh. Dating senador yun Wala nang katungkulan yun. Pinapasok nyo at pinahawak pa ng warrant. Pero hindi nyo papapasukin, incumbent to, eto yung nakaupo ngayon senador at talagang official to, hindi nyo papapasukin? Bakit? Sino ka ba? Sino ka bang Erich ka? Hindi ba? Hindi papapasukin dahil sa cancel na po yung invitation, dahil yung bagong invitation is for Monday. Tignan mo, binago nila eh. Monday, papatawag nila, alam mo sino? Yun ulit, yung nasa partial report, bubuhayin yun. Hindi nila ipapatawag ang 18 miles, pati sila Martin. Yung mga congressman, malamang hindi nila ipapatawag yun, 100%. Bakit? May interparliamentary courtesy, naniniwala sila eh. Kasangkot ni Pinky to eh. Ano na naman gagawin nyo sa Blue Ribbon? Wala na naman? Wala na naman! Mga kasama, balik na naman tayo sa normal. Yan na naman po ang ginagawa nila. Kung talaga hindi kayo takot, Erich, ipatawag mo 18 Marines. Walang ibang dahilan. Di ba? Panoorin ito. Isa lang ibig sabihin nito, ayaw talaga ng Malacanang matuloy ang Blue Ribbon hearing. Ibig sabihin, meron silang kinalaman dito sa issue ng flood control ang Malacanang. Booking na booking kayo. Kaya pala pinakikialaman ng Malacanang ang Senado ay dahil po ayaw ninyong matuloy ang Blue Ribbon hearing. Grabe talaga ang bayan natin. Bayan na ng mga sindikato talaga. Sandali lang. Tama ba na nagpalit sila kanina ng leadership? Mali po. Illegal po ang kanilang ginawa. Illegal talaga yan. 12, 13? Pasensya na kayo Tayo mataas ang tono. Ito ay parte ng ating talakayan to. Emosyonal.
halo-halong reaksyon para mas maintindihan nyo, para bumaon sa inyong mga puso. Mas malaman nyo ang totoo. Kasi ang nakakabasa po ng puso, kapwa puso po. Di ba? Makikita mo dito hindi bayad. Dito malalalim ang katwiran. Bakit? Kailangan mo ng quorum para magkaroon ng mga motion at magpalit ng leadership. May quorum ba kanina? Wala. Bakit? Dahil ang quorum, kailangan po ng majority na senador. Since 24 sila, kahit absent, kahit nakakulong yung isa, 24 pa rin po ang senador. And when you say kailangan majority, kailangan 13 sila. Hindi pa pwedeng 12. 12 lang po sila kanina. Kailangan po 13 ang senador para magkaroon ng quorum. Eh ano yung ginawa nila kanina? Wala pong quorum yun. Illegal po yun. Illegal talaga yung Abenica versus Cuenco basihan ni Pinky. Abenica versus Cuenco. Kala mo gagaling sa batas, nangangalkal sa papel. Siguro madaling araw, nagpuyat na naman si Pinky. Alam ko na! Nakaraan kasi nagpuyat yan eh. Uy, alam ko na, may interparliamentary tayo, panbul. Uy, Pepsi, one bull. Alika, may interparliamentary contest tayo. Ngayon, yung Abenica pati Cuenco na naman, nakatuklasan na naman nila. Meron pala eh. Di ba? Yung Abenica Cuenco po, na sinasabi, yun yung mga time na panahon na yung ibang senador nasa ibang bansa. Kaya in 24 senador, naging majority nila, 12 lang. Kasi nga, diniklara nila na kasi yung may nagtago yata, hindi ko sigurado, pero iba nasa ibang bansa. Hindi umuwi. Yun ang diniklara nila. Dito pa yung senador na si Bato dito sa Pilipinas. Yan ang bunga ng sinasabi ko sa inyo, ba't si Bato pilit nilang gusto hulihin. At si Jinggo hinuhuli nila. Yan ang gusto nila. Takot at takot sila sa flood control issue. O sige, magkakaganito sila, magkakagulo para itaas ang dignidad ng Senado. Ang mababaw. Magkakagulo kayo, magkakandara pa kayo sa posisyon para sabihin niyo bandang huli, kaya namin gusto agawin niya para itaas ulit ang Senado. Tara, magtrabaho na tayo. Magtrabaho kayo. Galing pa natin sa inyo. Bakit? Yung kayo ba majority dati nila Pinky, nagtatrabaho ba kayo sa Blue Ribbon Committee? Kayo matching, kayo virus, ha? Nagkaroon ba kayo ng ano diyan? Nagkaroon ba kayo ng investigasyon diyan o pamumuna diyan sa Blue Ribbons o sa mga flood control issue? Wala naman ah. Yan sinasabi ko sa inyo, di ho ba? So ano mangyayari? Tutuloy pa rin nila Cayetano ang hearing bukas. Itutuloy pa rin po nila ang pag-imbita sa mga Marines at kay Romualdez bukas. Ang tanong, haharangin kaya sila ng OSAA? Dahil iba na ho ang leader ng OSAA ngayon. Pinalitan din po nila. Haharangin kaya sila ng pulis? Haharangin kaya sila ng NBI? Nako, hindi maganda ito. Gulo ito. First time in the history. Talaga. Kaya nga sabi balita may dambuhalang rally daw magaganap diyan sa balita lang yan diyan sa Senate. Malaking rally magaganap po diyan. Kung mayroong mga 20,000 tao, dami niyan. Alam niyo may nagrally, may mga normal nagrally diyan, nasa 100 lang, 300, may mga BBM supporters, 200, 100. Ngayon iba daw, libo-libo. Libo-libo daw yung mga tao diyan. Mapupuno daw hanggang Tulay doon sa papuntang Maynila. Doon sa may patulay doon, napapupuno daw. Ng Pilipinas na binaboy nila ang Senado. Bakit binaboy? Dapat ang quorum 13, hindi 12. 12 lang po sila kanina. So, maling-mali ang ginawa ng minority para lang hindi matuloy ang hearing bukas sa flood control issue. Alam na this. Panoorin natin si Harry Roque, ha? God is good. Para po doon sa mga hindi nalalaman ng mga pangyayari, kamuntik na po. Ito pala ipapakita ko sa inyo. Baka makalimutan natin eh. 12 na senador. Ayan 12 na senador natakot. Hindi po panoorin. Ito, tignan nyo ha. Hanapin ko. Sandali lang ha. Hanapin ko. Ang sabi po kasi sa balita, 12 senador daw po. Ayan Vin Gatchalian, idineklarang work from home ang setup ng Senado bukas. Ngayon, bakit? Si Bato bawal? Kayo work from home? Ano ibig sabihin ng work from home? Naka-video teleconference kayo. Ayaw nyo kay Bato? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Mandatory yung gusto nila. Desperado na sila. Ayaw nila kasi Cayetano, ginagawa nila ngayon. Di ho ba? Bakit kayo work from home? Bakit? Takot sila pumasok ngayon. Bakit?
Kasi alam nila, diyan maraming rally, ganyan, baka masangkot na naman sila, 'di ba, sa sa gulo. Takot sila batikusin ng tao. Kayo pa ano pang dahilan ba't takot sila? Kayo magbigay ng kahulugan. Bakit takot sila? Bakit nag-work from home sila? Ano meron? Wala namang bagyo Wala naman matinding sakit Oh, bakit mag-work from home? Kasi alam nyo dyan sa Senado, pupulpo sila Marcoleta pati yung mga supporter. Kasi nga para matuloy yung Blue Ribbon hearing. Di ba? Bakit? Takot kayo? Gusto ko lang tanong wala ko binabagit na pangalan. 11 ng 11 ang sambayan ng Pilipino. Maski wala po silang quorum dahil nakasaad sa saligang batas na ang quorum para magkaroon ng official business ang Senado ay kalahati plus 1 o 13 dahil buong buo naman pong 24 ang Senado, maski yung isa ay wala, nagtatagot, isa ay nakakulong ngayon, ang numero po para sa quorum ay yung buong numero pa rin ng Senado na 24. So ang quorum po ay 13. Pero maski sila ay 12 lang po, ang mga miyembro ng minorya, yung mga konsedor na tinatawag ko, ay naghalal ng bagong Speaker pro tempore, si Win Gatchalian, at bagong committee chairman ng Blue Ribbon Committee, si Erich the American Tulfo. At lahat po ng komite ay pinagbabago ang kanilang mga committee chairmanship. Yan po ay walang bisa sa batas. Walang bisa. Sila lang meron yan. Natataka ka, lakas ang loob nila magkabisa. Bakit? May nag-utos ba na mas mataas? Tanong lang. Dahil kinakailangan po ang Senado para magkaroon Alam mo, nakakamiss talaga to tuwing nakikita ko to. No? Namimiss ko to. Nandito ako kasi. Namimiss ko to. Namimiss ko to. ng legal na mga gawain, kinakailangan merong quorum dahil sila po ay isang collegial body. Ang umattend po kanina ay 12 lamang. Kulang po silang isa para sa quorum, so baliwala ang mga pangyayari kanina. Ulitin ko po, bagamat tinangka na 11 ang sambayanan ng 11 sa Senado na mga minorya, yan po ay palpak. Hindi sila marunong bumilang na ang quorum. Biruin mo, Ligarda, ginawa, di ba 10 na tira sa kanila, ginawang Duterte daw, Duterte. Ginawa na naman Duterte si Ligarda. Yan sila. Hindi kasi nila kaya atakin yung mga ordinaryong tao katulad natin Gusto nila lagi lahat ng kalaban nila Duterte. Ba, tanongin mo, sino yan? Sino yung mga yan? Gagaling. Alam mo si sino? Ang gagaling. Yung mga ano daw, yung mga neutral na tao daw. Hindi sila mga DDS. Naku, paano natin sila kakalabanan? Hindi sila DDS. Hindi ganito gawin natin. Gawin natin sila DDS. Sabi natin DDS sila para kalabanan natin. Oh, mga DDS kayo! Mga DDS kayo! Ganyan yung mga yan. Sabi ko kasi si Martin Romualdez pag bumaliktad gagawin nilang DDS niwala ka. Tama. Ang 50% plus 1 ay 13 at hindi 12. Kung sila ay nakakuha pa ng isa pang Judas na karagdagan pa kay Judas na si Cheese Escudero, merong Judas talaga. Biruin mo, Cheese, nagsakripisyo si Bato na magpahuli. Diyan sa kagulo sa Senado. Hindi mo nabigyan halaga, sinave mo sarili mo, si Jinggoy nahuli, wag lang kumalas, wag na matakot. Wag na lang yun wag na lang si Bato kasi may kasalanan sila, sige, wag na lang yun. Ito na lang Blue Ribbon Committee para matuloy lang, para hindi sa paglipat mo, lumipat ka para hindi matuloy. Bakit? Anong meron? Sa nervyos mo, isa lang isipin ng taong bayan, kasabwat ka rin, keso. Yun lang yun legal na basihan ng kanilang mga pinagagawa kanina. Pero nakatamkap ka rin ba ng maleta? dahil isang Judas lang pong nakuha nila, 12 lang sila, baliwala po ang mga pangyayari kanina sa Senado. Lalong-lalo Alam mo, Cayetano Marcoleta tayo sanib po sa hearing ngayon. na yung kanilang deklarasyon na nag-recess sine die na ang Senado. Alam niyo po, pati yan, hindi po pwedeng gawin nang walang pagpayag ng mababang kapulungan. Dahil kung sila po ay magsisine die, recess, na hindi sang-ayon sa napagkasunduan ng legislative calendar, kinakailangan sumang-ayon ang mababang kapulungan. So pati po yung kanilang deklarasyon na recess na ang Senado sine die ay baliwala po yan. Na una, dahil walang quorum. Pangalawa, walang pagsang-ayon ng mababang kapulungan. Bakit ba nila gusto magkaroon na ng recess sine die? Para hindi po matuloy ang paghihiring talaga ng Subcommittee on Flood Control Scam.
Ginawa lahat nila ng paraan. Sabi ni Banat Bay, di ba, may senador na pinatawag yata sa Malacanang. Sabi ni Banat Bay yan, ha, pinatawag sa Malacanang, kinausap. O, ulaan nyo kung sino yun. Marami silang Yun na yun. Yung naitago sa Judas, yung Judas na yun. bayan, kaya lahat ay ginawa nila para maudlot ang naka-schedule na hearing bukas. Pero mabuting balita, God is good because God is with us. Dahil Alan Peter Cayetano continues to be speaker at kilala naman siya talagang speaker ng pati ng mga onsehan, yung mga nang o-11, nag-anunsyo na po si Senate President Alan Cayetano, tuloy na po ang hearing ng Subcommittee on Flood Control Scam bukas na pinamumunuan ni Senator Rolando Marcoleta. So matutuloy po pagsisiwalat ng katotohanan, bagamat hindi natin maaalis ang posibilidad na ikakandado ng mga onsedor ang Senado para Hindi po pwede yan. Kakandado. May memong ginawa si Cayetano at hindi pwede yan, senador pa rin sila. hindi matuloy ang pagdinig. Hindi rin natin po pwede Talagang ayaw nila talagang matuloy ang pagdinig. Kung talagang ayaw, kung gusto nyo talagang sige, total naman kayo na majority, di ba? Sabi nyo, kayo, di ba, win, kayo, Erich, di ba, kayo na majority. Bakit yung kakandado ang Senado? Bakit? Anong purpose? Ayaw nyo may matuloy na blood control hearing? Yun eh. Sige, bigay mo akong dahilan, bakit ikakandado? Anong dahilan? Manggugulo ba sila? Hindi naman na. Sige, magbigay kayo ng dahilan. Anong dahilan bakit ikakandado? May ano ba? May pahamak ba? May ano ba? May banta ba? Wala naman na. alisin ang posibilidad na gagawin ni Bangag ang ginawa ng kanyang ama na ipapadlock ang Senado bukas at magdedeklara na ng martial law at magsasabi na mayroong mga nagtatangka para siya ay patalsikin sa pwesto. Alam nyo, Bangag, marami sa amin gusto ka talagang papatalsik na. Pero ang ginagamit namin probisyon ay yung probisyon na nakasaad sa 1987 Constitution na ang taong bayan ang tunay na soberenya, may karapatan ng taong bayan na ikaw ay sisantihin sa pamamagitan ng isang people power. Hindi mo pwedeng maalis yan sa ating saligang batas dahil yan ay napaloob na sa ating saligang batas at kabahagi na ng kasaysayan, yan din ang pamamaraan ng sinuka namin ang iyong ama. So mga kaibigan, nagtangka mang 11 ang 11 na bigo because God is good, hindi marunong mga bumilang. Ang akalain nila, quorum is 12. Hindi po. Quorum is 50%, 12 plus 1. Wala pong katuturan. Walang mga legal na epekto ang pangyayari kanina sa Senado. Nananatili pong Senate President si Alan Peter Cayetano dahil nakasaad sa saligang batas na talagang ang Senate President ay ihahalal ng mayorya ng lahat ng senador. Ang mayorya po ng lahat ng senador ay 24 divided by 2, 12 plus 1, 13. Hanggang walang 13 po na boboto sa kapalit ni Alan Peter Cayetano, siya po ay mananatiling Senate President. At habang siya ay Senate President, siya ang merong physical control sa Senado. So kahit anong deklarasyon ng onsedor na sarado na ang Senado dahil siya ay nag-declare na ng recess sine die, bukas pa rin po ang Senado. Nananawagan ako sa mga nagtatrabaho sa Senado, maging tapat po. O yung 18 Marines pupunta ngayong araw na to para sa hearing. Tuloy daw hearing, alas 10 ng umaga. Tayo sa saligang batas. Ang tinalagang heavy po ng Senate President na hindi naman tinangka na alisin ng minorya ay si Alan Peter Cayetano pa rin. Alan Peter Cayetano pa rin ang president. Guni-guni na nila yun, yung ginagawa nila. Malakas ang loob kasi may basbas eh. Yan ang paniniwala ko. May basbas eh. Ikaw lakas ang loob mo, wala kang basbas. Siya lang po ang dapat sundin ng mga empleyado ng Senado, lalong-lalo na ng Office of the Sergeant at Arms. Bagong-bago po si Senate President Alan Peter Cayetano. Lahat po halos ng mga nagtatrabaho sa Senado ay iba-ibang mga Senate President ang mga nagtalaga. Pero iisa lang po ang sinumpaang katungkulan ng mga taga-Senado. Yan po ay maging tapat sa Republika ng Pilipinas at maging tapat sa kanilang institusyon, ang Senado, lalong-lalo na yung kanilang katungkulan na talagang itaguyod ang pagiging independyente at co-equal branch of government ng Senado. So mga kaibigan, samahan po natin ang ating mga senador ng bayan bukas habang isisiwalat ang katotohanan ng Marines 18. Ako pupunta ako. Pupunta ako ngayon.
pang suporta kay Senator Marcoleta. Pero mapayapa. Huwag tayo bang gugulo. Huwag tayo bang gugulo. Masama yun. Huwag tayo bang babato. Huwag tayo magbumura. Huwag tayo sisigaw. Pero sumigaw tayo sa katwiran. Nga. Ang sigaw naman, di naman porket pag sigaw, narinig mo eh. Dapat malakas eh. Meron sigaw ng bababulong, pero katwiran. Yun narinig ng puso yun. Ako po'y nananawagan muli kay Zaldico. O pwede naman po kayong tumistigo by Zoom. Alam nyo naman po kung paano ko kontakin si Senate President Alan Peter Cayetano. Madaling-madali po yan. Pwede kayo manumpa by Zoom. Dahil yan po ay ginawa na nung nakalipas. Ito nga, work from home sila ngayon eh. Sa takot siguro, sa nervyos siguro eh. Sa nervyos eh. Oo. Ikaw ba naman, dambuhalang rally dyan sa Senado yata eh. Magkakaroon yata eh. Hearing ng mababang kapulungan ng ito ay nagpresenta ng mga testimonya laban kay Presidente Duterte di umano na patunay na pinag-order ni dating Presidente Duterte ang mga extralegal killings. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po muna tayo. At dito ay talaga nasaksiyan natin, no? May gagawing hearing ngayon kay Marcoleta. Bilang suporta, diyan lang kayo, nakaantabay kayo. Talagang takot-takot sila, no? Okay, nabigyan ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang makabuluhan talakayan naman, lesson learned, at isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, no? Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.